bawat isa. Tayo po yung magsisimula na ating pananambahan. Ang lahat po ay inaanyayahan na pong pumasok at kung may bakanting upuan po sa harapan, ito po ay okupahan. Inaanyayahan ko rin po ang bawat isa na ihanda ang ating puso sa pagsamba. Makibukas po kayo sa akin sa aklat ng mga awit, 150 verse 1 to 6. Awit 150 verse 1 to 6. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihan sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trompeta, awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin, mga alpa at plauta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang. Sa langkas ng tugtog, siya'y papurihan. Purihin si Yahweh, lahat ng nilalang. Purihin si Yahweh. Manatili po tayo nakatayo para sa ating pambungad na awitin na pangunahan ni Brother Noel at ng Praise and Worship Team. At susundan na pambungad na panalangin ni Sister Micah. Yes, hallelujah. Praise God. Let's sing Jesus Paid It All. The Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find me in tiny know. Jesus paid it all to him I own. Sin had left a crimson stain. He was his white as snow. It's so God, Father God. Lord, now we need find thy power, thy alone can change the leper's spots and melt the heart of a stone. Jesus paid it all to be my own. Sin had left a crimson stain. He was white as snow. Yes, so God. Manalangin po tayo. Panginoon, dakila ka po at makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, tinataas ang iyong pangalan. Kami po ay nagpapakumbaba at lumalapit sa iyong harapan, humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Pagkalinisin mo po kami at ihanda ang aming mga puso at isipan sa aming pagpupuri, pag-aawitan at pagkikinig ng iyong mga salita. Kami po ay buong pusong nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig na patuloy na pinapadama sa amin at sa pag-asa na iyong binibigay sa bawat isa. Pagpalain mo po ang bawat isa, ang aming mga hinandang awitin, ang mga manunugtog, mga awit, mananayaw, multimedia, ang iyong mga anak na itatayo sa harapan at ang magbabahagi ng iyong mensahe. Punuin mo po kami ng iyong banal na espiritu, Panginoon. Gamitin mo po ang buhay ng bawat isa. Maraming salamat po at sa iyo po namin pinagkakatiwala ang buong gawain na ito. Sa tanging pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat.
Good morning po. Amen. And bago tayo magsimula na pagsamba sa ating Panginoong Hesus, tayo po'y magkamustahan at magkamayan muna because we are one family of God. Amen. Hallelujah. I love this family. I love this family of God. So close we knitted into one. They've taken me to the heart, and I'm so glad to be a part of this great family. I love this family. This family of God, so close we needed into one. They've taken me into your heart, and I'm so glad to be a part of this great family. I love this family of God. I love this family of God. So close we needed into one. They've taken me into the heart, and I'm so glad to be a part of this great family. They've taken me. They've taken me into the heart, and I'm so glad to be a part of this great family. Of this great family. Praise the Lord. Of this great family. Amen. Hallelujah. Patuloy nating purihin ang Panginoon, itaas ang kanyang pangalan sapagkat si Panginoong Hesus lamang ang nagbigay sa atin upang tayo may ligtas kundi dahil sa Kanya. Amen. Kaya muli po natin siyang sambahin, patayin po natin ang wash. Amen. Hallelujah. At tayo sumayaw sa pagpuri sa Panginoon. Amen. Let's go. Hallelujah. I'm clean, sin was stayed on me, and shame was running deep. Your love was spilled on Calvary. Oh, hallelujah, I'm clean, and God, how can it be? I'm blasted and redeemed, and standing in your victory. Oh, hallelujah, I've been washing the water, washing in the blood that is good as you. Oh, hallelujah, I've been washing the water, washing in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, I'm clean. It's not what I have done, but it's what you done for me. You paid it all upon the tree. Oh, hallelujah, I'm clean. Your love has overcome, and your mercy is supreme. I'm dancing in your victory. Oh, hallelujah, I've been washing the water, washing in the blood, as good as you. Oh, hallelujah, I've been washing the water, washing in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, I've been washing the water, washing in the blood, as good as you. Oh, hallelujah, I've been washing the water, washing in the blood, all because of you. Oh, hallelujah. Cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running out of grave.
Oh, hallelujah, here I come. Cause He took away. Cause He took away my shame. And You nailed it. And You nailed it to the cross. You got me running out of grave. Oh, hallelujah, here I come. Cause He took away. Cause He took away my shame. And You nailed it to the cross. You got me running out of grave. Oh, hallelujah, here I come. Cause He took away my shame. And You nailed it to the cross. And You nailed it to the cross. Got me running out of grave. Got me running out of grave. Hallelujah, here I come. 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 Hallelujah. Hallelujah. Rushing the blood, I was good as you. Oh, hallelujah, I've been rushing the blood, rushing the blood, all because of you. Oh, hallelujah. Yes, so God, thank you, Lord. We will wash to you, Lord God. Kami naging karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. Salamat po sa iyong bugtong na anak, Panginoon, na dinako niyo po sa amin, pinadala niyo po, Panginoon. Yes, hallelujah. How great the chasm, the lake between us, how high the mountain could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Into darkness, into the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is risen. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? My heart would fathom such boundless grace. The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken. The cross has spoken. I am forgiven. The King of Kings owns me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grips on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ,
Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared the grave as the grave. We came the morning. Let's see the promise. Your buried body begin to breathe out of the silence. The roaring lion, the never rain has no claim on me. Jesus, yours is the Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Yes, Father God, You are our living hope, Panginoon. Salamat po sa iyong bugtong na anak na binigay mo sa amin upang kami palayain sa mga kasalanan, Panginoon. Salamat po sa iyo, Lord Jesus Christ, na minahal mo kami ng lubusan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Wala po kaming masasabi, Panginoon, kundi papurihan ka, itaas ang pangalan mo, Panginoon. Yes, Father God. Hallelujah, hallelujah. Oh God, praise you in an amen and amen. Muli po, isa mo po mapagpalang araw po sa ating lahat at welcome po sa ating pananambahan. Ngayon po ay dadako na tayo sa pasasalamat at pagpapatoo. Sino po ang nais magpasalamat at magpapatoo? Praise God. At inaamin ko po, mga kapatid ko sa Panginoon, na ako po ay nangangamba dahilan po sa kaguluhan sa Middle East. Subalit kaninang madaling araw po, ako ay talagang ginising ng Panginoon. Inawitan ko po siya na inawitan. Pagkatapos po nun ay nanalangin akong nakataas ang kamay. At sinabi ko, Panginoon, Ikaw po ang nagpagaling sa lahat ng may mga karamdaman. Ikaw rin po, Panginoon, ang nagpahinto ng bagyo. Ikaw po, Panginoon, lahat ng bulag, pinagaling mo, Panginoon.
Kayo din po ang may mga sakit, ang may mga mabibigat na problema, Panginoon, pinagaling mo po. Panginoon, yung kaguluhan po sa ibayong dagat, kayang-kaya mo po, Panginoong, pahintuin yun. Kaya nga po, salamat sa Panginoon dahil tunay po na napakabuti niya. Dahilan nga po sa nakausap ko yung aking mga anak at medyo nadi-discourage na po sila dahil sa lakas po ng putukan. Talagang, bagamat nandun po yung pananampalataya nila sa Diyos, kapag pumuputok daw po ng malakas, dinig na dinig po daw nila at yumayanig ang kanilang bahay. Ganun na lang po yung pag-aalala ko at hindi po ako makatulog ng mahimbing. Kahit na po ako'y nananampalataya sa Panginoon, na kayang-kaya niya pong gawin yun, na ayusin niyo po yung mga karon. Subalit kaninang madaling araw po, talagang binigyan ako ng Panginoon ng tunay na kapayapaan dahil sa pag-awit ko po sa Kanya, paglapit ko po sa Kanya ng may taos puso, na sabi ko, Panginoon, kaya mo pong patigilin ang putukan sa ibayong dagat. Salamat po sa Panginoon. Ayan, kami rin po nagpapasalamat ng buong pamilya dahil si Caleb po magaling na. Noong Saturday po siya nag-start. Halos 1 week po siya hindi nakapasok sa school kasi yung taas po ng lagnat niya. Tapos po ilang araw lang pagkatapos, si ate naman po yung nagkasakit. So nagkahawaan po yata sila. Pero praise God po at okay na po sila at makapasok na sila sa school bukas. Yan. To God be the glory po. Ayan, amen. Praise God. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Alam ko masaya tayo today. Ako rin po nagpapasalamat sa Panginoon. Napakaganda po yung ating inawit na sabi nga, Jesus Christ, our living hope. So sa lahat po nangyayari ngayon sa ating bansa, sa ibang bansa, talagang sabi ko nga, ito na yata yung last days na talaga kasi talagang nangyayari na yung mga nakatala sa Biblia. Kaya sabi ko nga, basta tayo na sa Panginoon, hindi tayo matatakot kasi siya yung ating living hope, sabi nga sa ating awit. Salamat sa Diyos kasi alam ko na ang prayer ko kasi sa mga anak ko rin, si Paulo nandun din sa Saudi, kaya bilang mga magulang, sabi nga ni Sister Edith, ang lagi ko na lang pinapanalangin at ang sabi ko, anak, lagi kang manalangin dyan. Tapos sabi ko, kumusta naman yung sitwasyon dyan? Sabi niya, eto man, naka-duty pa rin, pero naririnig din namin yung mga putukan. Sabi ko, basta, manalangin ka lang kasi pag sa Panginoon tayo, pag oras mo na, pag hindi pa talaga, hindi pa. Sabi ko, sa lahat ng nangyayari sa ating bansa, ipasa Diyos natin yan. At salamat sa Panginoon na muli si Princess ay nakakasama po natin. Ang prayer ko po sa Panginoon na sabi ko, Lord, minsan natural na nakakalimot tayo. Pero pag pasalamat ako kasi sabi ko, Lord, ang desire ng magulang na sabi ko, kung ililigtas mo ako, Panginoon, gusto ko buong sambahayan ko maliligtas. At sabi ko nga sa Panginoon, Lord, salamat kasi sa mga huling araw talaga, ibinalik mo sila sa piling mo. Kaya nga sabi ko, pag tunay ka talaga na anak ng Diyos, pag tunay ka talaga na pinili ng Panginoon, ito sa mga huling araw nililiglig tayo, pero ang mga anak niya na tunay, binabalik niya talaga sa piling niya. Kaya salamat sa Panginoon na nandito si Princess. Kung wala man siya dito, doon daw siya umatin sa CCF doon sa may Ortigas. Kaya purihin ng Panginoon sa kabutihan niya sa buhay namin. Ayan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa panibagong taon na pinagkaloob niyo po sa akin. Nagpapasalamat din po ako pag-iingat sa araw-araw sa pamilya ko po. Salamat din po kay Lord sa patuloy na pag-iingat kay Daddy sa Europe sa kanyang pagpapasok sa araw-araw po. Tsaka din po, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon. Nagkaroon na din po ako ng piano para makasali po sa church. Yun lang po, to God be the glory po.
Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil po ginabayan niya po ako sa pagtitinda ko po and nabili ko na po yung gusto ko po na gitara and para po makasali din po ako sa church. Isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon. Tandaan po natin yan kasi yun ang hinihintay ng Diyos sa atin pagdating ng ganitong ikapitong araw, kaya mayroon pong pananambahan kasi dapat natin kilalanin na mula Lunes hanggang Linggo ng umaga, yung biyaya ng Diyos ay sapat sa bawat isa sa atin. Ako rin po yung nagpapasalamat sa Panginoon kasi nung Miyerkules hindi ako nakatin kasi hindi ko kaya mag-drive. Sumakit ang kamay ko, grabe. Kasi nung galing ako sa Marikina, kasi in-invite ako para magsalita doon, pag uwi ko, inabutan ako ng ulan. Nabasa ako ngayon. Mahirap talaga ito nagkakaedad na. Kaunting ulan, marami kang naramdaman mo sakit sa katawan. Sumakit yung braso ko. Tuloy, hindi namin nadalaw si Doc Quijano kasi every Monday kasi mayroon kaming usapan ng mga estudyante niya na dadalawin namin siya. Kaya sabi ko nga kay Pastor Lito, sa kumaring next time na lang, pupunta ako. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon kasi ang hiling ko kasi sa Panginoon, bigyan niya ako ng kalakasan, kalusugan para magampanan ko yung tungkuling ipinagkatiwala niya sa akin. Kaya ngayon, maayos na tayo maglakad dahil po yan sa biyaya ng Diyos. Kaya gamitin natin ang ating buhay para sa paglilingkod sa Panginoon sapagkat yun po ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya purihin natin ang Panginoon. Hello, praise. Pinagpapasalamat ko lang po sa Panginoon. Finally, tito na ako. Yun po. Dahil sa yung kuya ko, nung linggo rin po na yun, nung nakarang linggo, nag-CS po yung asawa niya po na yan, first apo po ng mama ko, first pamangkin po. Kaya medyo kabado, di alam yung gagawin kasi unang ang nadagdag sa pamilya. Pero pinagpapasalamat ko sa Panginoon na finally na meron na po nadagdag sa family at ligtas po siya na i-CS at rin po, thankful na rin po sa pagdaan po na itong nakaraan sa mga school activities kahit po medyo mahirap. Pahirap na ng pahirap talaga pero na ilalaban pa rin po. Yan, to God be the glory. Kung wala na po, inaanyayahan ko na po si Pastor John para sa pastoral prayer. Yung lahat po ng mga bata ay kumari. Dito kayo banda nining sa may gitna. Gitna muna kayo. Mga kapatid ko sa Panginoon, tayo po ay makiisa sa ating paglapit sa Panginoon. Atin po iyuko ating mga ulo, pikit ang ating mga mata. Tanda ng ating pagpapakita ng pagpapakumbaba sa Panginoon sapagkat ang Diyos natin ay napakabanal. Dapat lang tayo ng pakita, ng paggalang at higit sa lahat. Yung ating puso't buhay ay may talaga sa Kanya dalisay upang sa ganon maranasan natin ang katugunan ng ating Panginoon. Hallelujah! Purihin ka o Diyos, napakabuti mo sa amin. Sa umagang ito, labis-labis ang aming papuri, ang aming pasasalamat sapagkat wala kaming ibang mababanggit sa kabutihang ginagawa mo sa amin kundi ang pasalamatan ka sa lahat ng ito sapagkat ikaw yung Diyos na nagbigay ng lahat sa aming mga buhay, maging ang kaligtasan, ang kalakasan, kalusugan, kung ano man ang mayroon kami sa buhay na ito, sa iyo ito nang galing. Ya Panginoon, salamat po ng marami. Ikaw yung aming inaasahan sa lahat ng pagkakataon. Ano man ang aming sitwasyon, ikaw ang aming Panginoon. Ya, narito kami o Diyos, nagpapasiyasat kung mayroon po kami mga naisip, na salita, na gawa ng mga bagay, na labag sa banal mong kalooban, nangako ka na kung ipapahayag namin ito, ika'y tapat at banal na kami patatawarin nyo, lilinisin at tuturuan na sumunod sa iyong banal na kalooban. Kaya narito, Panginoon, matapos naming isa-isayin ang mga pagkukulang namin sa inyo, ay amin pong inaangkin na tunay nga po na kami ay
Nilinis mo na at karapat-dapat ang makalapit sa iyong banal na harapan. At narito, Panginoon, dumudulog po kami sa inyong banal na harapan, pinagtatagubilin ang gawaing ito na naukol sa banal mong pangalan na ang bawat isa na naririto, O Diyos, ay yung puspusin ng Santong Espiritu, pagkaloob sa amin ang malakas, malusog na pangatawan. Gayon din, Panginoon, buksan po ninyo ang aming espiritual na buhay, ang aming mga puso, upang tanggapin ang mga mensahe mo na aming mapapakinggan ngayong umaga sa pamamagitan ng iyong lingkod na si kapatid na Beron. Patuloy niyo po siyang bigyan ng malakas, malusog na pangatawan, iba yung karunungan, katalinuhan, kahusayan, upang maipaliwanag na mainam ang iyong mensahe na ipaparating sa amin sa araw na ito. Naasahan ko po na patuloy kang gagawa sa buhay ng aming kapatid na ito. Ang proteksyon mo at ang gabay ng Santong Espiritu ay maranasan na kanyang sambahayan. Gayon din ang mga pangangailangan nila sa araw-araw. Naasahan din namin, Panginoon, ng bawat isang naririto na yung idinako upang kami ay sama-sama nasasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Isa po ang aming layunin sa pagsambang ito. Yung pong pagsunod namin sa inyo, 6 na araw, na sinabi mo maghanap buhay kami, magtrabaho kami, at sa 7 araw kami ay sasamba sa inyo sapagkat ito ang iyong kalooban. Kaya salamat po ng marami, Panginoon, sa ibayong pag-iingat mo sa aming mga mahal sa buhay. Bagamat may mga kaguluhan, Panginoon, ang kapayapaan mo ang umiiral sa kanilang puso, sa kanilang isipan, sapagkat alam nila na lahat ng ito ay mayroong kang magandang plano at ito ang makabubuti para sa amin ng mga umiibig at nagmamahal sa iyo. Salamat po ng marami sa pagkilos mo sa iglesyang ito. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang lahat ng iyong itinatayo sa pulpitong ito. Dalangin namin ang mga buhay nila ay magsilbing ilaw at asin ang sanlibutan ito na sa ganon. Tunay nga po na maraming kaluluwa ang dumulog sa iyong banal na harapan sa pamamagitan ng aming mga buhay na ito, sa aming mga patutuo, upang sa ganon, maraming kaluluwa ang maligtas sa pamamagitan ng aming mga buhay at ng aming mga ginagawa sa buhay na ito. Salamat po ng marami. Dinadalangin ko rin po ang lahat ng may pangangailangan sa kanilang mga buhay, may mga sakit, may karamdaman, may pinagdaraanan sa buhay, problema. Panginoon, sa iyo namin pinagtatagubilin ang lahat ng ito sapagkat ikaw ang Diyos na may kakayanan na gawin ang pinakamabuti para sa amin sapagkat wala kaming kakayanan na sarilinin ang mga problema namin, kundi lagi namin itong isangguni sa inyo sapagkat ikaw yung Diyos na siyang tutugon sa lahat ng aming mga dinadala sa buhay na ito. Salamat po, Diyos, sa iyong mga pangako na kung kami lamang ay mananatili sa inyo at ang salita mo ay mananatili sa amin. Ano man ang aming hilingin, ito ay pagkakaloob mo. Maraming pong kahilingan, O Diyos, ang katuparan, ang kaganapan ng pangitain ng iglesyang ito, O Diyos, na kami ay yung tutulungan, tuturuan, na kung paano namin matatamasa sa lalong madaling panahon ang pangako mo na kami ay yung pagpapalain sa lahat ng aming gagawin sa buhay, maging sa iglesyang ito, Panginoon, ikaw ay kikilos, gagawa ka ng isang napakahimalang kapamaraanan upang ang mga mithiin ng iglesyang ito ay may isa katuparan ng ayon po sa iyong banal na kalooban. Salamat po, O Diyos, sa buhay ng aming tagapanguna kay Pastor Bert, ipagkaloob po sa kanya ang malakas, malusog na pangatawan upang magampanan niya mga tungkulin, nakaatan sa kanyang mga balikat, ganyan din po ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, mga apo, ay patuloy na ingatan sapagkat tunay, O Diyos, na ikaw lamang ang tanging may kakayanan na maproteksyonan kami sa lahat ng masama sapagkat ikaw yung Diyos na handang kumalinga, handang tumugon sa mga panalangin aming dinudulog sa inyo. Gayon din man, Ama, sa mga kapatid namin, hindi namin kasama, sila ay nasa kanilang mga tahanan, manunod man sila o nakikinig sa gawain ito.
Pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga kabuhayan, pagkaloob, ang lahat ng pangangailangan nila sa araw-araw. Nang sa ganun, O Diyos, maranasan nila na tunay nga po na ikaw yung Diyos, na kung aming uunahin, ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag na lang. Kaya O Diyos, salamat po ng marami sa pangako mo yan. Aming Ama, itinataas po namin sa inyo ang mga batang ito, ang mga anak namin, na kasama namin mananambahan sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Ang mga batang ito, O Diyos, ipagkalooban yung malakas, malusog na pangangatawan, ilayo sa lahat ng sakit at karamdamang umiiral sa mundong ito, na sa ganoon ang mga buhay nila at ang lakas nila ay magamit nila sa pagganap ng mga tungkulin, sa pag-aaral at higit sa lahat sa pagsunod sa kanilang mga magulang. Turuan niyo po sila na at bigyan ng puso na masunurin, at bigyan din sila ng banal na takot upang sa ganoon hindi sila mahikayat ng masamang bisyo ng mundong ito. Gayun din po ang mga nanay, mga tatay na naririto, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng malusog, malakas sa pangangatawan na magagamit nila sa pagganap ng tungkulin na iniatang mo sa kanila upang sila man ay makapagbigay ng kaaliwan sa kanilang mga anak at sa kanilang pamilya, Panginoon, ay magkaroon ng kasaganaan, hindi lamang sa espiritual na buhay, kundi higit sa lahat sa pangangailangan nila sa araw-araw. Kaya O Diyos, salamat po sa pagkilos mo sa buhay ng mga kabataang ito. Sila po ay aming itinataas sa inyo sa susunod na henerasyon na maglilingkod sa inyo. Kaya O Diyos, palakihin niyo po sila, ingatan na may banal na takot upang sa ganon, tunay nga po na ang kanilang buhay ay maitalaga nila at maglingkod sila habang sila ay nabubuhay na sa ganon ikay kanilang mapapurihan, madakila ang inyong mga pangalan. Salamat po O Diyos sa pagkilos mo sa mga batang ito. Kami po O Diyos ay patuloy na tumutulog sa inyo. Ang aming pong bansa ay dumaranas ng samot-saring problema, pagkawatak-watak, pagkaroon ng siraan sa isa't isa, Panginoon, pagtaas sa bilihin, lahat sa paningin, ito ay mahirap, ngunit nandiyan ka, Panginoon. Laging nakaalalay sa mga anak mo upang magaanan sa lahat ng kabigatang aming nararanasan, sapagkat hindi lamang naman po sa bansang ito nagkakaranas sa mga ganitong sitwasyon, kundi maging sa buong mundo, O Diyos, dahil alam namin, Panginoon, na lalapit na ang iyong pagdating, O Diyos. Sa pamaraan ng nais mo, ihanda niyo po kami upang salubungin ka sa iyong muling pagbabalik na sa ganon kami makapiling mo doon sa pangwalang hanggan. O Diyos, ang aming mga mahal sa buhay, mga kababayan, na kung saan naiipit, tindigmaan sa gitnang silangan, O Diyos, tinatagubilin po namin sila sa inyo. Lukuban niyo po sila ng malabay na pakpak, proteksyonan sa lahat ng uri ng masama na maaaring mangyari doon sa lugar ng kung sila naroroon. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming tagapagtanggol. Ikaw ang matibay na bato na aming sandigan na siyang magbibigay sa amin ng katatagan, mag-iingat at higit sa lahat, magkakaloob na lahat ng aming pangangailangan. Kaya O Diyos, sa iyo namin itinatalaga ang buhay namin ito na pinagkatiwala mo sa amin na gamitin namin ito sa paglilingkod sa inyo upang ikay aming mabigyan ng karangalan at kalwalhatian. Naasahan po namin, Panginoon, na sa paglapit namin ito, ikaw, O Diyos, ay nakabukas ang pandinig at iyong pinakinggan ang aming hinaing na ito, sapagkat ikaw yung Diyos na kahit kailan di nyo kami tinanggihan, di nyo kami pinabayaan, lahat ng aming dinudulog sa inyo ay tinutugon mo ayon sa iyong banal na kalooban. Kaya Ama, salamat po. Umaasa kami, O Diyos, na ang aming inilapit sa inyo sa umagang ito ay amin pong naranasan na ang katugunan mo ay inyo pong ipinagkalooban, sapagkat itong ay amin pong hinihiling sa iyo ng may pananampalataya sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at Amen. Manatili po tayong nakatayo at buksan ng ating Biblia. Makibukas po kayo sa akin sa Hebreo 9 verse 12. Hebreo 9 verse 12. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog,
kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Purihin po ang kanyang mga salita. Maaari na po tayo makaupo at ihanda ang ating mga sarili sa pakikinig ng mensahe ng Diyos na dadalhin sa atin ni Sister Veron. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Sister Veron. Thank you, kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo ba ay nahugasan na ng dugo ni Kristo? Amen, di ba? Mula nang tanggapin natin si Jesus sa buhay natin, tayo ay kanyang hinugasan at tayo nga ay naging malinis na. Siyempre, pag tayo ay hinugasan, malinis na. At ang naghugas sa atin ay ang dugo ng ating Panginoong Jesus. Mahal ng kanyang inihugas sa atin, kundi ang kanyang sariling dugo. Tayo po ngayon ay patuloy sa ating gawain. Siyempre, ang topic natin ay the sacrifice of Jesus Christ at the cross, o ang tinatawag nating ang sakripisyo ni Hesus Kristo sa krus. At ang ating team, ang sakripisyo ba ni Jesus sa krus ay sapat upang matubos tayo sa kasalanan. So mamaya po ay hihimay-himayin natin yan. At ang ating title, ang kasapatan ng sakripisyo ng dugo ni Jesus sa krus. Kapag sinabi po nating kasapatan, ito po ay nanggaling sa root word na sapat. Diba? Sapat. Kaya kasapatan. No, sapat ba or sufficient ba yung dugo ni Kristo para magpatawad ng ating mga kasalanan? At ang ating teksto ay makikita sa Hebreo chapter 9 verse 12. Hayaan niyo pong muli kong basahin. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa at lahat ng bagay sa mundong ito. Pinupuri ka po namin, sinasamba ka namin sa espiritu at katotohanan. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang aming pag-asa, ang aming sandigan. Kaya naman po, kung ano man po ang aming nagawang kasalanan, pakalinisin mo po ito, Panginoon. Buhusan mo po ng iyong banal na dugo ang aming mga puso, nang sa ganon ay maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. Minsan pa, Panginoon, ako ay nagsusumamo sa iyo na muli mo akong tulungan sa umagang ito. Itago mo po ako sa iyong likuran upang ang makita at madinig ay ikaw lamang, Panginoon. Lord God, alam mo, Panginoon, na ako ay walang alam, Panginoon. Sa iyo lamang ako nagtitiwala, Panginoon. Ikaw lamang ang nagbibigay sa akin ng karunungan, ng kaalaman, upang maipahayag ko ang iyong mensahe, Panginoon. Kaya naman, Lord God, dalangin ko na pagpalain mo ang mga salitang ito, Panginoon, at tanging salita mo lamang ang mamumutawi sa aking mga labi. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng naririto. Ito ay sinasamo namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Sinasabi natin na sa panahon ng ganitong month or April, nagpapabago-bago kasi, no? Tayo ay nasa buwan ng Lenten season o tinatawag nating mahal na araw. At ngayon, gugunitain natin ang ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo.
Okay, no, na tinatawag nating sakripisyo ni Jesus sa krus. Marami na pong nagbigay ng kahulugan, ng paliwanag tungkol sa sacrifice of Jesus Christ at the cross. Pero hayaan niyo po muli na bigyan ko ng kahulugan sapagkat ito ay inaral, pinag-aralan, kaya ibibigay ko po sa inyo. Yan. Ang sakripisyo ni Jesus sa krus ay ang pinakadakilang pag-aalay. No, ito na po yung the ultimate na pag-aalay. Kung saan ibinayad niya ang kanyang buhay at dumanas ng parusa sa kasalanan ng sangkatauhan. Yung parusa na dapat ay sa atin, siya na yung umako. Lahat ng latay, lahat ng pagkapahiya, no, ay inako na lahat yan ng Panginoon para sa kasalanan ng sangkatauhan. Hindi lang kasalanan ko, hindi lang kasalanan ninyo, kundi kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo sa Kalbaryo, nagkaroon ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan ang mga mananampalataya. Excuse me lang Ayan, no? Okay, so tayo po ang magbe-benefit ng ginawa ng Diyos sa anak ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga doon sa narinig kong isang pastor na nag-preach, ang nagkatawang tao ay ang anak, hindi ang ama. 'Di ba? Kaya kanya-kanya po sila ng gawain. Ayan. Doon po sa pagsasakripisyo ng Panginoon, ng ating Jesucristo, meron tayong mahahalagang aspekto ng pagsasakripisyo ni Jesus sa krus. Ayan, meron po tayong mga mahalagang aspekto na babanggitin natin. Number 1, pagpapalit. Ito po yung tinatawag nating divine exchange, pagpapalit. Dinala ni Jesus ang ating mga kasalanan, parusa at sumpa ng kanyang katawan upang tayo ay mapawalang sala at maging matuwid sa harap ng Diyos. Dinala po niya yung ating mga kasalanan, yung mga latay, yung mga parusa, tinanggap po niya yan lahat at nang siya ay mamatay, kasama po yung nalibing yung ating mga kasalanan at nang siya ay muling mabuhay, binigyan niya tayo ng bagong pag-asa. Binigyan niya tayo ng kapatawaran. Kaya sinasabi na ang pagkamatay ni Jesus, akala kasi ng iba pagka namatay na si Jesus, wala na. Pero yun po ang nagdala sa atin ng bagong pag-asa, ang kanyang muling pagkabuhay. At tayo naman po ay nagkaroon ng kapatawaran. Pangalawa, katuparan ng kasulatan. Pag sinabi po natin katuparan ng kasulatan, yung kanyang kamatayan na natapos ay nagpapakita ng sukdulang pag-ibig ng Panginoon. Naalala nyo ba yung month ng February, no? Boundless love, pagpapakita ng pagmamahal, no, ng Panginoon sa atin. At ito'y bahagi pa rin ng pagpapakita ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kasi ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang itubos sa ating kasalanan. Ito na yung pinaka-ultimate na pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. No? Kaya nga sinasabi, ang pag-ibig ng Diyos ay sinasabing boundless talaga, walang hanggan, no? Ganap, wagas. At ito ay yung tinatawag nating radical love. Tanging ang Panginoon Diyos lamang ang nagtataglay ng radical love. At yung mga taong napakalalim na talaga sa pagkakakilala sa ating Panginoong Diyos.
merong mga sinabi ang Panginoong Diyos habang siya ay nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Ito yung sinasabi natin na 7 last words. Pero hindi ko naman iisa-isahin po yun. Ang ating lang kukunin doon ay yung huling salita ni Jesus na sinabi niya habang siya ay nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi niya, bago siya nalagutan ng hininga, naganap na. No? It is finished, sabi ng ating Panginoon. Ito ay nagpapahiwatig na tapos na ang gawain ng pagtubos ng ating Panginoong Jesus. No? Bago siya nalagutan, sinabi niya yon. Sa makatwid, yung atas na ibinigay sa kanya ng Diyos ay nagawa na niya. Pangatlo, mamaya, anihin pa natin ng gusto yung naganap na or it is finished. Number 3, kahulugan sa buhay Kristiyano. Ayan. Ang krus ay nag-uudyok sa mga tao na mabuhay para kay Kristo. Namatay ang sa kasalanan at nagbibigay ng pag-asa. Yun po yung nag-uudyok sa atin upang tayo ay mamuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoong Jesus. Number 4, paggunita. Katulad nga ng sinabi ko kanina, ang sakripisyong ito ng ating Panginoong Jesus ay ginugunita natin tuwing sumasapit ang araw ng Lenten season. Subalit para po sa ating mga mananampalataya at anak ng Diyos ay hindi lamang naman itong panahon na to, ginugunita natin yan. No? Kailangan lagi nating aalalahanin habang tayo ay naglilingkod sa Kanya. Ang lahat ng mga paghihirap niya, ang lahat ng latay niya, ay yan ay may katumbas na pakinabang sa atin. Ayan, si Jesus ay nagdusa, no, pinasa ng krus at namatay upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran sa ating kasalanan. Imagine natin, halimbawang si Jesus ay hindi nagdusa sa krus ng Kalbaryo. Meron kaya tayong kapatawaran? Meron kaya tayong pag-asa? No? Lahat tayo ay mapupunta doon sa apoy ng impyerno. Subalit, ang pag-ibig ng Diyos ay napakadakila, kaya tinubos niya tayo upang tayo ay hindi mapahamak. Siya mismo, si Jesus mismo, ang sakripisyo. Sabi nga sacrificial lamb. Nasa salita po yan ng Diyos. Yan, para mapatawad ang mga kasalanan natin, hindi lang yung sa atin, sabi ko nga, kundi ang kasalanan ng buong mundo. Sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus, ay nagkamit tayo ng mga benepisyo. Una, na benepisyo natin, tayo ay nagkamit ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. No, naligtas tayo ng ating Panginoon. Pangalawa, kapayapaan, peace with God, no? Meron tayong kapayapaan sa mundong ito. Sa kabila ng mga nangyayari sa paligid natin, no, sa kasalukuyang panahon, ay nananatili po ang kapayapaan sa puso natin, no? Amen po ba? Bagamat patuloy sila sa pagbobombahan diyan sa gitnang silangan sa Middle East, ay tayo naman dito ay patuloy na naglilingkod sa Kanya at binibigyan tayo ng kapayapaan ng puso ng ating Panginoong Diyos. Yan po ay isang benepisyo. Hindi po tayo nagugulumihanan. Hindi po tayo natatakot kasi alam po natin na yan ay magaganap. At tayo, kasama natin si Jesus sa lahat ng bagay na yan. Napakalaking benepisyo po yun. Kasi yung ibang tao nagpapanik di ba? Nagpapanik sila, lalo na sa panahon ngayon, na patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin. Nagpapanik buying sila. Okay, tayo po nagpapanik din. Yun nga lang, panik lang ng panik, no? Walang buy. Walang buy, no? Kaya lang, ang pinakamasarap doon ay meron pa rin tayong kapayapaan sa puso.
Ayan, no? So ngayon, ang lahat ng iyan, no, na nadarama natin ang kapayapaan ay nakaugat sa pananampalataya kay Jesus. No, na nag-aalok ng buhay na ganap, lubos. Ito ay hindi lamang tungkol sa material na kayamanan, kundi sa espiritual, kapuspusan, kapayapaan, at kagalakan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Makikita po natin yan sa Juan chapter 10 verse 10. Ganito po ang nakasaad. Dumarating ang mga magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Yan po ang benepisyo ng makukuha natin sa dugo ni Jesus. Ngayon naman po, sa ibang tao po kasi, merong mga pananaw o meron silang tingin tungkol sa krus ni Jesus. Para po kasi sa atin, no, yan ay kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Subalit sa iba ay hindi. So tingnan natin yung pananaw tungkol sa krus ni Jesus. 3 bagay po yan. Ang una, ang konsepto na ang krus, ang mensahe ng pagkamatay ni Kristo ay isang kahangalan. Tulad ng absurd or foolishness. Kasi ang kahangalan ay tinatawag nating foolishness. No? Yan ay para sa mata ng ibang tao. Ayon po sa Biblia, ang natural na tao kasi na hindi ginagabayan ng Espiritu ng Diyos ay sinasabi nila na ang krus ni Jesus ay isang kahangalan. Subalit para sa atin, no, na iniligtas ng Diyos, na ginagabayan ng Espiritu ng Diyos, ito ay kapangyarihan. At yan ay makikita natin sa 1 Corinto chapter 1 verse 18. Ganito po ang nakasaad. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. No? Subalit o ngunit, ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. No? Yung iba ay kahangalan, subalit sa atin, ito ay kapangyarihan ng Diyos at ito yung nagliligtas sa atin. Bakit itinuturing na kahangalan? No? Bakit itinuturing itong isang foolishness ng natural na isip ng tao na hindi ginagabayan ng Espiritu ng Diyos? Number 1, logical na absurdo. Mamaya, papaliwanag ko anong ibig sabihin ng absurd or absurdo. Sa mata ng mundo, hindi makatwiran ng isang tao na namatay sa krus. Alam nyo nung panahon kasi ng Roma, ano yan kapag ikaw ay ipinako sa krus, yan ay isang sumpa, kahihiyan. No? Kasi imagine mo, ipinakita ka sa madlang tao, di ba? Nakaganyan, nakahandusay ka doon. Para sa kanila, yan ay isang kahiya-hiya, kasumpa-sumpang kamatayan. Ngayon, doon sa mga iba, nag-iisip, paano makapagliligtas ang isang tao sa sangkatauhan? Kasi nga, yun yung nakikita nila. Para sa kanila, yan ay kakulangan ng kapangyarihan. Kasi ang natural na tao, no, yung sinasabi ko kanina na hindi ginagabayan ng Espiritu ng Diyos, ay naghahanap ng lakas at karunungan. Para sa kanila, ang krus ay nagpapakita ng kahinaan at kamatayan. Kaya ganon yung kanilang mga pag-iisip na kabaligtaran ng definisyon ng mundo sa tagumpay. Ayan, no? Kasi
meron tayong tinatawag na humble versus proud. Yung pagpapakumbaba laban sa mapagmataas. Ang krus ay nangangahulugan ng pagpapakumbaba. Di ba? Pagtanggap na hindi natin kayang iligtas ang sarili nating gawa o talino. Hindi naman talaga natin pwedeng iligtas ang ating sarili sa pamamagitan ng gawa. Ang natural na isip ng tao, ito ay puno ng pride, ng proud, na tinatanggihan nila ang krus ni Kristo. Sa madaling salita, ang krus ay nagmumukhang absurd o absurdo dahil ito ay nakabase sa karunungan ng tao, hindi sa karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Ano ba yung ibig sabihin ng absurdo? Hindi ko naianlagay dyan. Ano ba ang ibig sabihin ng absurdo? Ito ay tumutukoy sa mga bagay o sitwasyon o ideya na walang saysay. No? Labag sa lohika, katwiran o sentido komon at madalas ay nakakatawa o imposibleng paniwalaan. Ito ay naglalarawan ng sitwasyon na puno ng kontradiksyon. Yun po yung tinatawag na absurdo. Ito yung mga tao na ang tingin nila sa krus ay hindi kapani-paniwala. Ito po yung meron po itong kasing kahulugan. Ano po bang kasing kahulugan ng absurdo? Ibig sabihin, kasing kahulugan ay walang katuturan, kahibangan, baliw o kakaiba. Yan po yung tinatawag na absurdo. Pangalawa pong ating titignan na point of view ng mga natural na tao. Number 2, ang kaisipang nagsasabing hindi sapat ang krus. Hindi sapat ang krus at kailangang magdagdag ng sariling gawa upang tiyakin ang kaligtasan. No, ito yung mga tao na pagdating sa panahon ng Kwaresma, ng Lenten season, ito yung mga nagsasakripisyo, nagpepenitensya, sinasaktan yung sarili nila na lumuluhod mula sa pintuan ng simbahan hanggang sa altar. Ito yung mga naglalakad na nakikita natin hanggang groto na nakayapak, no? Na ang paniniwala nila ay hindi sapat yung krus ni Jesus para sa kaligtasan. Kaya, ang kanilang paniniwala, dadagdagan nila. No, gagawa sila ng sarili nilang hakbang para sila ay mapatawad. Karaniwan na minsan, na may nakakausap ako sa kanila, bakit nila ginagawa yon? Ang sabi nila, para daw mabawasan yung kanilang kasalanan. Para sila mapatawad. Na para bagang sinasabi nilang, Jesus, ang kamatayan mo sa krus ay hindi sapat. No, kaya kailangan ko na gumawa ng paraan para ako ay maligtas at mapatawad sa aking kasalanan. Ayon po sa Biblia, ang gawaing natapos ni Jesus sa krus ay sapat na, sufficient na, finish na yung kanyang trabaho at walang dagdag ang tao upang makamit ang kaligtasan. Sa makatwid, no, yung mga ginagawa nilang yon ay walang saysay sa mata ng ating Panginoon. Kasi wala silang tiwala sa ating Panginoong Jesus. Meron po ritong mga mahahalagang punto na sa usapin na ito.
Number 1, sabi sa Bible, tapos na ang gawain. Finish na. Tapos na ang gawain ng ating Panginoong Diyos. Ang nasabi ni Jesus, it is finished, naganap na, ay makikita natin sa 1 chapter 19 verse 30. Ganito po ang pagkakasaad. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. So tapos na ang gawain, hindi ito inuulit-ulit ng Panginoon, ito ay minsanan lang na ginawa. At ang tao ay hindi na pwedeng magdagdag pa rito. Tapos na ang atas ng Diyos sa Kanya. Kaya ang katubusan natin ay naganap na. No? Naganap na ang katubusan natin, naganap na ang pagpapatawad natin sa ating mga kasalanan. Nangangahulugan ito na ito ay pagbabayad para sa kasalanan ay buo na at kumpleto na. Ang pagdaragdag ng gawain ay pagtanggi ng sapat sa ginawa ni Kristo Jesus. Di ba? Kapag tinanggihan mo ang krus ni Jesus at hindi ka naniwala sa Kanya, ano ang kahahantungan mo? Di ba? Kaya mag-isip. Ayan. No, susunod, ito ay biyaya, hindi gawa. Di ba? Ito ay biyaya. Ang kaligtasan ay kaloob ng Panginoong Diyos. Ang pananaw na ang krus ay hindi sapat at kailangan ng dagdag na gawain ng tao, ito yung tinatawag nating human works upang siguraduhin ang kaligtasan ay madalas na tumutukoy sa works, no, sa gawa. At hindi yan ang tinitignan ng ating Panginoong Diyos. Ang pananampalataya ay hindi nakabase sa sariling gawa. Makikita po natin yan sa Efeso chapter 2 verse 8 to 9. Ganito po ang nakasaad. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong gawa. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Ang makapagliligtas lamang sa atin ay ang biyaya ng Diyos. Pangatlo po, ang kaisipang naliwanagan ay nakauunawa na ang krus ay sapat na at sapat upang tiyakin ang ating kaligtasan. Ito naman pong pangatlo, ito po yung mga taong naliwanagan, naunawaan na ang krus ay sapat na, ang ginawa ng ating Panginoon ay sapat na upang tayo ay maligtas. Ito po ang essence o esensya ng finished work ni Jesus sa krus. Ang kaligtasan ay hindi nababatay sa ating sariling gawa o kabutihan, kundi sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang atin pong mga ginagawang mabubuti, yan ay bunga ng pananampalataya natin sa Diyos. Eto na, no, yung bunga. Kasi nga, nasa atin na ang Espiritu ng Diyos, kaya natin nagagawang magpakabuti. Ito ay udyok ng Espiritu Santo. Meron po tayong mahalagang punto sa usapin na yan. Number 1, sapat ang krus. The cross is sufficient. No? Ganap na, supisyente na ang krus, no? Sapat na yan.
Ang kamatayan ni Jesus ay lubos na nagbayad sa utang, no, sa mga kasalanan natin. Hindi na kailangang dagdagan pa ng gawa ng tao upang makamit ang kaligtasan. Tapos na, it is finished. Nang sabihin ni Jesus na naganap na sa 1 chapter 19 verse 30, idinilekra niya or dineclare niya ng gawain ng pagtubos ay kumpleto na. Ito ay biyaya, hindi gawa. Grace, not works. Sabi nga, di ba? Lagi nating nababanggit yan na ang kaligtasan natin ay biyaya. Ang kaligtasan ay isang regalo, no, gift na tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi bunga ng ating pagsisikap. At meron tayong katiyakan or assurance of salvation. Lagi natin pong naririnig yan. Ang katiyakan ng ating kaligtasan. Yan. Ang kaligtasan o assurance of salvation ng mga naliwanagan na ay may katiyakan. Kaya tayo na nakakaunawa na ang krus ni Jesus ay sapat na, meron na tayong assurance of salvation. Meron na tayong katiyakan sa ating kaligtasan. No, hindi na nawawala. Lagi nga sinasabi ng ating pastor, hindi nawawala ang kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus. Sa madaling salita, ang krus ay hindi lamang paalala ng sakit. Hindi lamang ito paalala ng sakit, gaano kasakit ang tinanggap ng ating Panginoong Hesukristo, gaano yung latay, yung hampas sa Kanya na pag ginanyan mo ay kasama ang laman, no? Kung napanood ninyo yung The Passion of Christ, talagang madudurog ang puso ninyo kung gaano ang hirap na tiniis ng Diyos. Na kapag siya ay hinagupit, yung merong mga tusok-tusok na yan, no? Pag ginanyan sa'yo yan, paghila niyan, kasama ang laman. Diba? Gaano kasakit yun. Samantalang tayo, pag nasaktan lang ng konti, para bang sobrang hirap na yung nararamdaman natin. No, isipin natin yung hirap na dinanas ng Panginoon. Yung suksukan ka ng corona na puro tinik. Tayo, siyempre, pag sinuksukan tayo ng corona dito, gusto natin yung maganda, di ba? Yan, mamahalin pa yan. Pure gold. Pero siya, ang isiniksok dito sa kanyang sa kanyang ulo ay koronang tinik. Yan. So sa madaling salita, hindi ito pagpapaalala lang ng sakit, kundi ito ay isang tropeyo ng tagumpay. Di ba? Tropeyo ng tagumpay kasi tagumpay ang ating Hesukristo na tayo ay matubos sa kasalanan. Di ba? Hindi lamang puro sakit. Kasama na yung sakit, subalit alalahanin natin na ito ay tropeyo ng tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Makikita natin yan sa Hebrew chapter 10 verse 14. Sa makatwid, sa pamagitan lamang ng isang paghahandog, ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nililinis ng Diyos. Kaya nga doon sa ating teksto, minsan lang naganap, pumasok ang Panginoong Diyos sa dakong kabanal-banalan at sapat na yon. Naganap na ang lahat. Ayan. Silipin naman po natin or tingnan natin doon po sa Old Testament yung sistemang handog sa lumang tipan. Kasi po, etong mga nagaganap na ito ay nabasa na po natin yan sa lumang tipan at ito yung katuparan sa New Testament.
Ang itinalaga ng Diyos bilang pansamantala at simbolikong pamamaraan ng pagtakip sa kasalanan, ngunit ito'y hindi sapat. Napag-usapan nga namin doon sa Sunday School sa pamumuno ni Pastor Bert na noon sa Old Testament, ang pagpapawalang sala ay sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo. Dugo ng mga hayop. Tulad ng baka, ng guya, ng kambing, ng tupa, na walang kasalanan. Wala nga silang kamungmong, walang alam na sila ay papatayin at iaalay ang kaniyang dugo. Sabi nga ni Pastor Bert, ang kalahating dugo ay sa isang planggana at sa isang planggana din yung kalahati. Yung kalahati ay iwiwisik doon sa dakong kabanal-banalan at yung kalahati ay iwiwisik sa mga tao na naglilinis ng kasalanan. Pero hindi yon sufficient. Insufficient yun. Kasi ang dito sa atin ay sufficient ang dugo ni Kristo. Ayan. Naalis ang kasalanan at linisin ang konsensya ng tao. Hindi po ito nagpapabanal, doon sa Old Testament, ito po ay mga seremonya, ritual na seremonya para lamang sa pansamantalang paglilinis. Ayan po. Ito ay nagsisilbing shadow o anino lamang ng mga dakilang handog na darating. At walang iba kundi si Jesucristo. Yan, anino lamang po yun. Ngayon, meron po tayong mga pangunahing dahilan ng kakulangan ng sistemang handog sa lumang tipan. Ang sistema pong handog ay paulit-ulit at pansamantala. Pansamantala. Kasi po ito ay ginagawa taon-taon. Pagkatapos ng isang talimbawa, ngayon, ginawa ang ceremonial washing, naghandog ng dugo, pinatay yung mga hayop. After ng 1 year, gaganapin ulit iyon. Kaya nga sinasabi na ito ay paulit-ulit, repetitive and temporary. Kailangan gawin taon-taon. Hindi gaya ng handog ni Jesus na minsan lamang, once and for all. Ang mga hayop kailangan ialay ng paulit-ulit. Ayan, ipinakikita nito na hindi natatapos ang mga handog na ito ng pagbabayad sa kasalanan. Samantalang ang ating Panginoon minsan lang ginanap at sapat na yan. Wala nang ibang gagawin kundi tanggapin mo si Jesus sa buhay mo. Ang dugo ng mga hayop kasi nagtatakip lamang yan, or atonement ng kasalanan. Sabi ko nga doon sa isang nakakita ko, ganyan lang daw yun. Pagtatakip lang, hindi yun nakapagbabanal. Hindi niyan kayang baguhin ang puso ng isang tao. Yan, inability to purify conscience. Hindi yan kaya na baguhin ang puso mo. Samantalang ang ating Panginoong Diyos ay kayang baguhin ang puso ng kahit na sinong pinakamatigas na puso. Amen po ba? Ayan. Panlabas na ritual lamang, ang mga handog ay tumutugon lamang sa seremonya ng kalinisan ng katawan, hindi sa moral na kasalanan ng puso. Kaya, ang krus ni Jesus ay sapat na. Hindi nagpapabanal ang mga hayop, ay hindi kailangang linisin ng konsensya ng mga sumasamba upang maging ganap na malayo sa kasalanan. Susunod, number 3, hindi ito katumbas na kapalit.
Ang buhay ng hayop, baka, kambing, tupa ay may hangganan at hindi katumbas ng halaga ng buhay ng tao, lalo na sa paningin ng Diyos. Kinakailangan ang perpektong kapalit at ang perpektong kapalit ay walang kasalanan. Diba? Sino ang perpektong kapalit na walang kasalanan? Sino po? Okay, si Jesus, no? Sabi nga doon sa isang nabasa ko, yung mga nagsasakripisyo sa atin sa kasalukuyan, yung dugong tumitigis sa kanila ay dugo ng may kasalanan. Kaya walang kapangyarihan yung dugo ng tao kasi may kasalanan yan Hindi yan pure. Samantalang ang dugo ng ating Panginoon ay walang kasalanan. Kaya nakakapaglinis ng ating puso. Kaya makapangyarihan ang dugo ni Kristo kasi talagang walang bahid dungis. Perpekto. Siya lamang ang may perpekto. Walang kasalanan at walang hanggang kapalit. Si Kristo lamang ang makakagawa nito. Walang sino man sa silong ng langit, walang pangalan ng sino man sa silong ng langit ang makagagawa ng ginawa ni Jesus. Makikita po natin yan sa Hebreo chapter 9 verse 22. Ayon sa kasulatan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ang mga kasalanan. Kaya nga, si Jesus lamang, ang kanyang dugo na ito ay inialay sa atin. Ito ay sapat na para tayo ay mapatawad. Ang lumang sistema po sa Old Testament ay hindi nagbibigay ng permanenteng kaligtasan, kundi nagturo sa mga tao ng kanilang pangangailangan. Kailangan natin si Kristo ng Mesiyas. Si Jesus ang tinatawag nating Lamb of God na nag-alay ng kasalanan, na nag-alis ng kasalanan sa sanlibutan, na nagpapatunay na ang kanyang handog ay sapat na. Ayan. Ipinapakita din dito na anumang attempt ng tao na gumawa ng pandagdag para siya ay maligtas ay walang saysay. Ayon sa Colossus chapter 12 verse 20, at sa pamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay ipinagkasundo sa Kanya. Nakamtan ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inialay sa krus. Kaya nga yung verse na John 3:16, ibinigay ang bugtong na anak dahil sa pagmamahal ng Panginoon Diyos, at ang sino mang sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayon din po sa Roma chapter 5 verse 9 to 10, yamang sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap niya na tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Di ba? Napaka sarap ng mga salita na nagmumula sa banal na kasulatan. Ngayon naman, pagbulay-bulayan naman natin, bakit ang sakripisyo ni Jesus ay sapat na?
No, kanina na dinig na natin ang ibang mga paliwanag tungkol sa krus ni Jesus. Ngayon naman, ano yung mga dahilan? Bakit sapat na ang dugo ni Jesus? No? Una, ang sakripisyo ni Jesucristo ay itinuturing na sapat or sufficient at ganap dahil tinupad nito ang plano at kalooban ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sufficient yung dugo ni Kristo dahil tinupad nito ang plano at kalooban ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. No? Hindi na kailangan ng paulit-ulit, minsanan na lamang. Makikita natin to sa Hebreo chapter 10 verse 7. Kaya't sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Sa makatwid, ito kaya sapat kasi ito yung plano ng Panginoong Diyos. No? Ito yung kanyang plano at kalooban ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. I-ano natin sa verse 9, yung ating basa. Sa kanya ay dinugtong, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban sa ganitong paraan. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. Malinaw po sa kasulatan na yan ay talagang nakasulat at plano na kailangang matupad. At ayon naman sa 1 chapter 4 verse 34, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinagagawa niya sa akin. No, malinaw sa kasulatan na si Jesus ay nagkatawang tao at alam niya kung ano ang dapat niyang gawin. Alam niya kung ano ang mangyayari sa kanya. Diba? Kasi, kumbaga sa atin, planted na yan, planado na yan. No, nakasulat na. Kailangan na lamang isa katuparan. At ayon din sa Mateo chapter 1 verse 21, nagsilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ayan, no? Kaya yan ay plano at kalooban ng Diyos, kaya sufficient na ang dugo ni Kristo. Pangalawa, ang sakripisyo ni Jesucristo ay sapat dahil ito ay isang perpektong hain na hindi na kailangan pang ulitin. Una, plano at kalooban ng Diyos. Pangalawa, perpektong hain. Bakit perpekto? Kasi nga, si Jesus ay walang bahid dungis. Wala ni katiting na kasalanan. No? Bakit perpekto? Ano ang mga dahilan bakit siya naging perpekto? Una, walang kasalanan. No? Alam naman nating lahat na yan, na si Jesus lamang ang walang kasalanan. No? Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, perpekto at walang dungis ng kasalanan, dahil dito siya lamang ang tanging karapat-dapat na magbayad ng kasalanan ng buong sangkatauhan. Kaya tinawag siyang perpektong hain. Makikita natin yan sa Hebreo chapter 9, verse 14.
Higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu. Inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga budhi, sa mga gawang walang kabuluhan, upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Ayan po ang mga patunay kung bakit siya ay perpektong hain. Makikita pa rin po natin yan sa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19. Ganito po ang nakasaad. Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak at ginto, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya'y korderong walang dungis at kapintasan. Ayan. Kaya siya ay itinuturing na perpekto. Ang kamatayan ni Jesus ay isang sacrificial death. Bakit? Kasi namatay siya na wala siyang kasalanan. Hindi naman siya namatay para sa kanyang sarili lamang. Siya ay namatay para sa atin. Di ba? Namatay siya para sa atin. No, sa ating lahat, hindi lang sa akin, hindi lang sa inyo, kundi sa lahat ng tao. Kaya nga tinatawag na sacrificial death. At ito ay minsan lamang. Yan. At ito ay kaganapan ng kalooban ng Diyos. Ang sakripisyo ni Kristo ay hindi lamang pagpapakita sa pag-ibig, kundi pagtupad sa katarungan ng Diyos. Ang kanyang dugo ang naghugas at nagpabanal sa atin. Sa makatuwid, ang finished work ni Jesus sa krus ay sapat na dahil ito ay perpektong hain at ito ay plano ng Panginoong Diyos. At ang pangatlo, ang sakripisyo ni Jesucristo ay maituturing na sapat, sufficient, dahil ito ay isang superior o nakahihigit na hain kumpara sa mga sakripisyo sa lumang tipan. No? Perpekto na plano at kalooban ng Diyos at isang superior pa. Pag sinabi natin superior, nakahihigit yan. Talagang grabe ng pagkabanal na katulad ng ating Panginoong Diyos. Sa Hebreo chapter 9 verse 12, yung ating teksto, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo, upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Diba? Ayaw niyo yan? Si Kristo ang naghirap, tayo ang nakinabang. Diba? Sinong tao ang makagagawa ng ganyan? Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ngayon, tignan naman natin ang kapangyarihan ng dugo ni Kristo. Ano kaya ang mga kapangyarihan ng dugo ni Kristo? No? Kasi sabi nga, maging ang mga demonyo ay takot sa dugo ni Kristo. Unang kapangyarihan ng dugo ni Kristo, ang dugo ni Kristo ay mapagtubos o redeeming power of the blood. Ito ang nagtubos sa atin, ni-redeem niya tayo. Ang isang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano na tumutukoy sa pagbabayad sala at pagpapalaya mula sa kasalanan at kapangyarihan ng kadiliman sa pamamagitan ng pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay. Diba? Tayo ay tinubos, ni-redeem. Okay? Pangalawa, ang dugo ni Kristo ay merong cleansing power or nakapaglilinis ang dugo ni Kristo. Kahit na ikaw pa ang may
pinakamaraming nagawang kasalanan. Ikaw ay pumatay, ikaw ay nang rape, nag-arson ka dyan, nagsunog ka ng bahay ng may bahay. Kapag inihingi mo yan ng tawad sa Panginoon, yan ay kayang-kayang linisin ng Diyos. Ang puso mo na mapula sa kasalanan, yan ay gagawin niyang sing puti ng nyebe. Di ba? Sino makagagawa niyan? Walang iba kundi ang dugo ni Kristo. Ayan. Ang isang pangunahing doktrina sa Kristyanismo ay tumutukoy sa kahalagahan ng dugo na ibinuhos ni Jesus sa krus. Naalisin ang kasalanan at tayo ay linisin. Makikita natin yan sa Ephesians chapter 1 verse 7. Ayon dito, tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Di ba? Napakabuti ng ating Panginoong Jesus. Number 3, the forgiving power of the blood. Ang number 3 ay ang kapangyarihang magpatawad ng dugo ni Kristo. Ayan. Ayon sa Hebreo chapter 9 verse 22, ayon sa kasulatan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo at kung walang pag-aalay ng dugo ay walang kapatawaran ang mga kasalanan. Ayan, di ba? Napakabuti ng Panginoong Diyos. Isa namang malakas na palakpakan para sa ating Panginoon. Ang dami ng ginawa sa atin ng Panginoon. Marapat lamang na tayo ay magpuri at magbigay ng palakpak sa ating Panginoon. At ang huli, the sanctifying power of the blood. Ito ay nakapagpapabanal na kapangyarihan ng dugo ni Jesus. Tayo ay sinasanctify, no? Tayo ay pinapaging banal ng dugo ni Kristo. Makikita natin yan sa Hebreo chapter 13 verse 12. Gayon din naman, namatay si Jesus sa labas ng lungsod upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng dugo. Ayan, no? Marami na tayong nalaman tungkol sa krus ni Jesus sa Kalbaryo. At yan ay dapat nating laging iisipin. Bilang konklusyon, ang dugo ni Jesus na natigis sa Kalbaryo ay sapat upang tayo ay mapatawad sa ating kasalanan, upang tayo ay linisin. Ang sakripisyo ni Jesus sa krus, ang pinakadakilang pag-aalay, kung saan binayad niya ang kanyang buhay at dumaranas ng parusa para sa kasalanan ng sangkatauhan. Ang pagkapako ni Jesus sa krus ay ang sukdulang sakripisyo at pag-aalagang buhay ng anak ng Diyos, upang tubusin ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Ito ay simbolo ng wagas na pag-ibig ng Diyos, ang katuparan ng propesiya at ang pagtatagumpay laban sa kamatayan upang magbigay ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tayo po'y tumayo. Awitin po natin ang inihanda na awitin.
and lifted up. Jesus, Son of God, the Vine of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa at lahat ng bagay sa mundong ito. Maraming salamat, Panginoon. Minsan pa, Panginoon, ay pinaalala mo sa amin ang iyong sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong dugo na itinigis mo, Panginoon, para sa aming mga kasalanan. Kaya naman, Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa lahat ng ito. Nawa ang mga narinig namin ngayon at ang aming mga naintindihan sa umagang ito ay maging sangkap namin, Panginoon, para kami ay mabuhay ayon sa iyong kalooban dito sa mundong ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong dugo, Panginoon. Ang lahat ng ito ay sinasamo namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoong Diyos sa mensahe na ating narinig sa umagang ito. Ngayon naman po, dadako tayo sa pagkakaloob ng ating mga ikapu. Ang pagkakaloob ng ikapu ay hindi lamang tungkol sa pera. Kasama dito kung ano ang nilalaman ng ating mga puso. God uses tithing para turuan ang kanyang mga anak na matutong magtiwala, sumunod, at kung sino ang dapat i-priority. Kapag binibigay natin kung ano ang nararapat sa ating Panginoong Diyos, ina-acknowledge natin na ang lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya. Sa ating pagkakaloob, nire-remind tayo ng ating Panginoong Diyos na Siya ang ating great provider. At the same time, natututunan natin na mas dapat mag-rely tayo sa ating Panginoon kaysa sa material security. Katulad nga ng narinig natin kanina sa mensahe, Jesus Christ is more than enough and sufficient. Basta tayo ay maniwala at manampalataya lamang. Also, by honoring God sa ating mga blessing, we declare na Siya ang una at priority more than anything else. Ang pagkakaloob ng ikapu ay isang aral ng pananampalataya. Always to put God first in our lives. Sabi nga sa Proverbs 3:6, in everything you do, put God first and He will direct you and crown your efforts with success. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig. Maraming salamat po sa mga biyayang aming natatamasa na mula po sa inyo. Panginoon naming Diyos, naririto po ang iyong mga anak na handang maghandog ng mga ikapu bilang tanda ng aming pagsamba at pasasalamat. Naway inyo po itong tanggapin at pagpalain ang mga kaloob na ito at nawa po ay magamit sa pagpapalago ng inyong gawain sa lugar na ito. At kami po ay nagsusumamo na patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa na naririto, maging ang kanilang mga hanap buhay, negosyo at trabaho. Muli po sa iyo ang pinakamataas na papurit pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. And we offer up to you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise into your house, oh the Lord. We bring the sacrifice of praise into your house, oh the Lord. And we offer up to you the sacrifice
shout of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of joy, the sacrifices of joy, the sacrifices of joy. Ang aking pong memory verse ay matatagpuan po sa Roma 5, verse 1. Yamang napawalan sana na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harap ng Diyos. Maraming Sa akin naman po ay Roma 1, talata 1, kapitulo 1, talatang 16. Ano ba yun? Nakalimutan ko. Hindi ko kinahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat hindi ko kinahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ang kapangyarihan na sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat isang mananampalataya. Una, sa Hudyo at sa ngayon ay sa mga Grego. Sa akin po ay unang Korinto 15 verse 58. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam niyong hindi masasayang inyong pagpapagal para sa Kanya. Mga awit 146, 1-2. Verse 1. Purihin si Yahweh, purihin mo si Yahweh, o aking kaluluwa. Verse 2. Pupurihin siya at aking aawitan habang ako'y buhay. Luke 1 verse 37. If you believe, you will receive what you ask for when you pray. Matthew 21 verse 22. If you believe, will you receive what you ask for when you pray. Ang aming presentation po ay mula sa Sicilian at Habonete. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me, 'cause He loves me. Maraming salamat po, Di Guzman family, sa inihandog niyo pong presentasyon. Ang next na family presentation po ay Silian family. Ngayon po ay darako na po tayo sa announcements.
Schedule of services po. Pre-service prayer, Sunday, 7:30 to 8 a.m. Ang next po na speaker ay si Sister Miles Ovis. Sunday school, Sundays, 8 to 9 a.m. Adult, youth, and young couples po. Worship service, Sundays, 9 to 11:30 a.m. Ang choir practice po ay Sundays are to be announced po. Meron pong audition po na gaganapin mamaya. And po, praise and worship practice, Saturdays, 9 a.m. are to be announced po. Intercessory prayer naman po ay Saturdays, 5:30 to 7 a.m. Ang speaker po ay si Sister Edith Peñaranda. Midweek service naman po ay Wednesdays, 5:30 to 6:30 p.m. Paunahan naman po ni Sister Marley Francisco. Ang opening prayer naman po for next Sunday ay si Sister Marley Batia. Ang offertory prayer naman po ay si Pastor John Peñaranda. Ang speaker po natin for next Sunday ay si Pastor PJ Almasan. Ang pastoral prayer naman po ay si Pastor Bert Dungaran. Ang benediction din po ay si Pastor Bert din po. Ang cleaners naman po for this coming Saturday po ay Men's Ministry. Maraming salamat po sa flower offering na binigay po ni Brother Genesis Dungaran. At ang next flower offering naman po ay si Rian Cassandra de Guzman. Para naman po sa other announcements, patuloy po natin suportahan ang Project Hagay Challenge, 5 peso per day save challenge. To inquire, please look for Sister Miles. Pati na rin po ang Project Hagay Puzzle. To pledge, please look also for Sister Miles. And para na rin naman po sa mga di pa po nakakapag-fill out ng membership form, available rin po ito kay Sister Miles. May additional announcements pa po ba? Kung wala na po, inaanyahan ko na po si Pastor Bert para sa benediction. Tayong lahat po tumayo. Marami pong salamat, aming Amang Banal, sa iyong walang hanggang pagmamahal sa bawat isa sa amin. At salamat, Panginoon, sa araw na ito na kami ay nakarinig ng mensahe na nagmumula sa iyo sapagkat ito ang kalooban mo sa lahat ng iyong mga anak tuwing kami ay sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Na pinapalakas po ninyo ang aming loob sa kabila ng iba't ibang mga bagay na amin pong naririnig sa buong sanlibutan. Kami po, O Diyos,
ay tumatatag at tumitibay sa pamagitan ng ginawa ng aming Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman, aming Amang Banal, kami po ay nagpapasalamat sa buhay na iyong lingkod na si Sister Beron, na ginamit po ninyo ang kanyang buhay, karanasan, at mga pagpapala na inyo pong ipinagkaloob sa kanya at sa kanyang buong sambahayan ng mga karunungan, katalinuhan na nagmumula sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo upang ipaunawa sa bawat isa sa amin ang ginawa ng iyong bugtong na anak doon sa krus ng Kalbaryo at ang mga benepisyo na aming tinatamasa ngayon na kami ay nakatitiyak na sa iyong muling pagbabalik, kami po ay makakasama ninyo magpakailan paman. Kaya pagpalain po ninyo ang buong sambahayan ni Sister Beron, ang kanyang mga anak, mga apo, ay kayo po ang patuloy na magbigay sa kanila ng lahat ng kanilang mga pangailangan sapagkat kayo ang Diyos ng pag-ibig. At salamat, Panginoon, sa lahat ng mga kapatid namin na narito ngayong umaga, na nakarinig ng mensaheng ito na amin pong magagamit samantalang kami ay nabubuhay sa sanlibutan ito, maging ang mga nasa kanilang tahanan na kasama namin na sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan sapagkat bagamat malayo sila, sa iyo po ay walang distansya kundi ang lahat sa iyo ay hayag at lantad sa iyong banal na harapan. Kaya naman aming Amang Banal, salamat sa mga pagpapalang ipinagkaloob po ninyo sa bawat isa sa amin sa araw na ito at ito, Panginoon, ay inaasahan namin na darating sa bawat pamilya ang mga pagpapala na iyo pong binanggit sa pamagitan ng iyong lingkod na si Sister Beron. Kaya naman aming Amang Banal, aming hinihiling sa iyo na basbasan po ninyo ang lahat ng narito ngayong umaga, maging ang nasa kanilang tahanan. Kaya mga kapatid, tanggapin ninyo ang pagpapala mula sa mensahe na ating narinig sa umagang ito, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos na inihayag niya sa bawat isa sa atin na mga dapat nating gawin at ating inaasahan na ang mga pagpapalang ito ay darating sa bawat pamilya sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa kanyang mga anak na tayo ay kanyang pagpalain. Kaya naman, O Diyos, maraming salamat po at ito'y tinatanggap namin at inaasahan namin na kayo ang patuloy na kikilos sa bawat saglit ng aming buhay at mag-iingat at magkakaloob sa amin ng lahat ng aming pangailangan samantalang kami ay naglalakbay sa sanlibutan ito. Kaya mula sa kabuturan ng puso ng inyong mga anak na narito ngayong umaga at maging ang nasa kanilang tahanan, ay ipinagkakaloob namin sa iyo ang aming pagpupuri, ang aming pasasalamat, pagluwalhati, pagsamba sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang tanghali po sa bawat isa. God bless po mga kapatid.